Hello everyone, I'm back again. Dito na tayo sa Tara Math tayo. Sama-sama nating gawing madali ang math. So ngayong araw, i-discuss ko ang tungkol sa wage. Wage is a payment based on the time work such as per day or per hour. So yung mga employee, mga worker, binabayaran sila base sa kanilang pag-rendered ng time or pwede naman per day. So we have the following formulas. So for our formula, to be able to know the total wage, we have the hourly rate times the number of hours worked. Hourly rate, magkano yung rate niya, times kung ilan oras siya nagtrabaho. So that is the hourly wage. Next, for the daily wage, again, that is the daily rate naman, daily rate per day tayo. Magkano yung rate niya per day and number of days work. So, ibig sabihin kung ilang araw siya nagtrabaho. Normally, mga wage earner natin, madalas sila ay daily wage yung nare-receive nila, no? Madalas nare-receive nila yung sahod nila every end of the week. No, kunyari, kinocompute na nila agad kung magkano yung susweldohin nila per week. So, yun na, binabayaran yun ng mga business owner o para sa ating mga wage earner para sa daily wage. Pag hourly rate naman, normally naman ito ay so, depende no sa pag-uusap ng mga employee at employer kung paano ang pagbibigay ng daily wage or hourly wage. Hourly wage. So, pwedeng pagkatapos ng trabaho nila, ibibigay agad. Pwede rin namang iniipon muna, tapos pwedeng ibigay every 15th or every half of the month. So, pero at the end, sila ay early or wage earner sila. Okay, so let's try to answer the following. A restaurant crew member earns 75 per hour. He worked 8 hours for 6 days. How much he will earn in a week? So, makikita natin dito si crew member, nagtrabaho siya ng 6 days. So, ibig sabihin, after 6 days, dun pa lang ibibigay yung tinrabaho niya for a particular work. So, ang kanyang rate ay 75 hours and he worked 8 hours per day. No, 8 hours. So, we have to multiply first kung ilan yung per day niya, no? Pero dahil hourly to, per hour ang ating computation. So, ganun lang. Ang gagawin nyo lang, napakasimple lang class. Imo-multiply nyo lang. So, 75 times 8. Ilang hours ang ginugugol niya sa isang araw since nagtatrabaho na siya ng 8 hours per day. So, ang 8 hours class ay yun ang minimum na tinatrabaho ng mga worker natin per day. So, 75 times 8. We have 600. So, ibig sabihin, kung per hour ang usapan, ang bayad sa kanya kung siya ay magtatrabaho ng 8 hours, ang makukuha niya ay 600. Pero kung hindi na siya lalagpas ng 8 hours, so sa isang araw, kumikita siya ng 600 pesos. Ngayon, sabi dito, the restaurant crew member worked for 6 days. Imo-multiply nyo lang ulit, no? Napakasimple lang. Imo-multiply nyo lang ulit yung 6 sa 600 para malaman natin kung magkano yung kinita niya after 6 days. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pwedeng ang mga wage earner natin ay marireceive nila yung kanilang sweldo after a week, no? Para maipon muna yung kanilang pera. Or pwede rin namang per day or per hour. Depende sa pag-uusap ng employee and employer. So we have 600
Times 6, we have 3,600. So, ang kinita ng ating restaurant crew member, we have 3,600. Okay? Next one, a construction worker receive a daily wage. So, ayan, daily wage na. Fix na ito, daily wage of 650 pesos. If you work 22 days in a month, how much is the total monthly wage? So, tandaan natin kapag daily wage, ibig sabihin, ito na yung buong araw na trabaho mo at ang sweldo mo ay 650 pesos. Pero remember class, ang minimum hours or according to our DOLE or Labor of Code, dapat ang trabaho lang ng isang normal na empleyado ay 8 hours per day. So matotal, ibig sabihin, kung ang daily wage niya ay 650, ibig sabihin, ang rendered na hours na trabaho niya dapat ay 8 hours. More than that, ayun ay dapat may bayad na. Pero, may mga ganun, no? May mga pagkakataon na minsan ay hindi kino-consider yung overtime, kaya kailangan na maayos ang pag-uusap o maayos ang kontrata ng bawat employee at employer. Malinaw dapat kung kung anong oras lang kayo magtatrabaho at kung mag-overtime kayo ay dapat kayo ay mag-request sa inyong boss ng additional pay kung kayo ay mag-overtime kasi sayang naman yung effort niyo. Okay? So 650, ang gagawin lang natin dito ay 650 times 22. Times 22. So, ang sinusweldo niya per month, we have 14,300. So, dahil merong 22 days in a month, so tinimes lang natin sa 22. So, in that particular month, ang susweldohan ng construction worker ay 14,600. Okay. Next one, number 3. A tutor is paid 150 per hour. If she teaches 5 hours every day for 5 days, how much will she earn in this week? Okay, so weekly binabayaran yung tutor. So 150, so per hour, so that is hourly wage. So ang gagawin lang natin like what we did earlier, 150 times 5. Diretso na natin, no? And then, nag-work pa siya for 5 days. So, times 5 lang ulit. So, 150, yun yung kanyang per hour. 5 hours for each day. So, that is 5. And that is good for 5 days, kaya 5 ulit. Kaya siya 150 times 5 times 5. The answer is 3,750. Okay, so that's it. Last one, a farmer worker earns 500 per day. If she works 26 days in a month, how much he will receive? So we have a farm worker. So 500 ang per day niya. So ganun lang ulit, we have to multiply 500 times 26 days. So 500 times 26, the answer is 13,000. 13,000. Okay, so yan ang sweldo ni farmer. So makikita nyo, pag wage earner class, hindi masyadong kataasan yung kanilang mga nare-receive. Kaya naman maraming mga Pilipinong mga wage earner ang gumagawa ng paraan. No? Yung iba, nagtatrabaho pa sila ng isang trabaho or another job para mas tumaas yung kanilang sweldo. Or yung iba naman, nagbi-business pa para may additional pay pa sila. So, yan ang ating mga Filipino worker. Napakasipag at kailangan lang talagang pagtiyagaan ng trabaho para may papakain sa kanilang mga pamilya. So, I have here one practice problem.
A laboratory assistant working for biotechnology company earns 185 per hour. During 1 week, the assistant worked 38 hours conducting experiment and recording data. How much did the laboratory assistant earn for the week? So, kayo naman ito, no? So, ibibigay ko to sa inyo. At para malaman ko kung may naintindihan kayo, ilagay nyo sa comment section natin ang tamang sagot. At pupusuan ko yan kung iyon ay tama. So, yun lamang. Maraming salamat sa mga nanood sa aking video. Sana ay kayo ay may natutunan. Tandaan, sa dito sa Taramat tayo, sama-sama nating gawing madali ang math. See you in our next video.